Ngayon po ay Friday ng ikatlong linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay siyang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro. Wika ng tagapagturo ng kautusan. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na magaling siyang sumagot, kaya't sinabi niya, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papaano po ba makikilala ang isang Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Sa mabuting balita, sinusummarize ng ating Panginoon ang lahat ng kautusan sa iisang salita lamang, pag-ibig. Una, pag-ibig sa Diyos, na kinuha niya mula sa aklat ng Deuteronomio, chapter 6, verses 4-9. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay siyang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ikalawa ay ang pag-ibig sa kapwa. At ito ay kinuha niya mula sa aklat ng Leviticus, chapter 19, verse 8. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ang dalawang kautosang ito ay interrelated. Ang pag-ibig sa Diyos ay naipapahayag at naipapakita sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Ang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos ay ang ating pag-ibig sa kapwa, na kung totoong iniibig natin ng Diyos, matatanggap at mapapatawad natin ang mga taong nagtataksil sa atin at ang mga taong nagpapalaganap ng malisyoso at hindi totoong kwento laban sa atin. Kung totoong iniibig natin ng Diyos, maaari pa rin tayong magtiwala sa mga taong hindi tumupad sa ating kasunduan o hindi ginawa ang ating mga inaasahan mula sa kanila. Kung mahal natin ang Diyos, maging sensitibo tayo sa mga pangangailangan ng ibang tao. Kung totoong iniibig natin ang Diyos, makapagpapatawad tayo sa mga taong nagkakasala sa atin. Ayon po kay San Juan, sa kanyang unang sulat, chapter 4, verse 20, how can we say we love God whom we cannot see, if we cannot love our neighbor whom we can see? Ang ating pagmamahal sa kapwa ay konkretong naipapahayag sa pamamagitan ng paglilingkod, pag-iintindi at pagpapatawad. Ibigin natin ang ating kapwa kung papaano sila iniibig ng Diyos. Ibigin natin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa mabuting balita, sinang-ayunan ng ating Panginoong Hesus ang tagapagturo ng kautusan ng kanyang sinabi ng pag-ibig ay masigit na mahalaga kaysa anumang alay na sinunog at mga sakripisyo. That burnt offering and sacrifices without love are empty. At kung isinasabuhay natin ang pinakadakila sa mga kautusan, ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, then all the lesser things will fall into place. At panghuli, sinabi ng ating Panginoon na ang pag-ibig ay ang ating identity bilang kanyang mga alagad. In the Gospel of John chapter 13 verses 34-35, Jesus said, I give you a new commandment, love one another as I have loved you. If you love one another, other people will know that you are my disciples. Kaya ang pag-ibig ay ang ating identity bilang mga alagad ng ating Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace,
Those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.